Alam ko ang dami ko ng videos na na-upload regarding my South Korea trip, pero this time, isa-isahin natin kung ano ba talaga yung mga importanteng kailangan bago kayo pumunta ng Korea. Una, kailangan mo ng valid passport. Alam naman nating lahat yan, no need to explain. Pangalawa, bago ka mag-book ng flight at hotel, make sure na meron kang visa. Palagi niyong tandaan na hindi ina-advise ng embassy na mag-book kayo ng flight and hotel kung wala pa naman kayong visa. Paano nga ba mag-apply ng visa? First option, pwede mo itong gawin by travel agency. Yun nga lang medyo costly, mga around 1,500 to 2,000 yung bayad, depende sa napili ninyong travel agency. Kapag na-travel agency kayo, sila na yung magsasubmit na application ninyo sa KBAC or sa Korean Visa Application Center. Make sure to check the full updated list of accredited travel agencies for the Korean visa application kasi sa mga accredited travel agencies lang kayo pwede mag-apply. Search nyo na lang yung list kay Maring Google kasi lalabas naman yan. Second option, pwede ka rin mag-DIY or do-it-yourself tulad ng ginawa ko. Meaning, ikaw yung magsasubmit ng application mo sa KBAC, ang cost nito is 900 pesos. As first-time applicant, super happy ako nang nabigyan ako ng multiple entry visa, kaya naman expect niyo na in the next coming years meron akong Korea-related videos na i-upload. Meron akong uploaded video kung paano mag-DIY sa KBAC at kung gaano katagal bago malaman yung result. Kapag meron ka ng visa, pwede ka na mag-book ng flight and hotel. Maraming options but always make sure na dun ka sa alam mo makakatipid ka pero komportable ka. Pwede kayong mag-book ng hotel sa Klook and Agoda. Ito yung mga promo codes ko na pwede ninyong gamitin para maka-discount kayo. Sa Klook, use Bright Klook, and for Agoda naman, use Bright Agoda. Kung first time mo sa Korea, I recommend na mag-book kayo ng hotel around Myeongdong. Ito yung sikat na shopping district sa Korea and okay na okay rin dito yung nightlife. Tip ko, mag-book kayo ng mas maaga dahil kapag malapit na sa travel dates ninyo kayo nag-book, mahal na niyan yung mga hotels. Yung flights naman, check nyo kung saan mas mura, pero palagi nyong pipiliin kung saan kayo magiging komportable at safe. Travel insurance, kailangan ba? Para sa akin, yes. Palagi ako meron ito kasi di natin alam kung ano mangyayari sa atin sa ibang bansa. Kumukuha ako niyan sa GCash. Punta lang kayo sa GCash app, then piliin ninyo yung G-Insure, then select ninyo yung category ng travel, then pili kayo dyan ng insurance. Yung palagi kong kinukuha dyan is yung Travel Protect International. Huwag nyo rin kalimutan na 3 days prior your departure, kailangan mo mag-fill out ng online South Korea arrival card. Ito yung link niyan. If nakalimutan mo mag-fill out online, available pa rin naman yung arrival card sa Incheon International Airport. Also, huwag nyo rin kalimutan na i-accomplish yung Philippine e-travel departure kasi hinahanap yan sa immigration. And kapag pabalik naman kayo dito sa Pilipinas, i-accomplish nyo naman yung e-travel arrival. Palagi itong nakakalimutan ng ibang Pinoy na kailangan ng e-travel paalis at pabalik na bansa. Also, huwag kalimutang magbayad ng travel tax. Pwede nyo yan bayaran online at kung masipag kayong pumila, pwede yung bayaran yan doon na mismo sa NAIA. Kung ano yung mga activities na pwede gawin sa Korea, share ko yan sa mga susunod na videos. But for now, hanggang dito na lang muna. Don't forget to follow me for more practical gala tips. Happy travel!